Mainit ang sikat sa araw sa baryo ng San Roque. Isang maliit at liblib na lugar sa probinsya kung saan parang nakatigil ang oras. Nasa gitna ng taniman ng palay ang isang kubong pawid, ang tahanan ni na Clarice at ng kanyang Lola Maria. Doon, sa payak na pamumuhay, unti-unting nahubog ang pangarap ng isang dalaga na hindi kailanman nagpadaig sa kahirapan. Lola Maria, aalis na po ako, ani Clarice habang isinusuot ang kanyang lumang backpack. Mag-ingat ka, apo. Huwag mong kalimutan ang baon mong tinapay at tubig. At kapag natapos ang klase, dumiretso ka na agad sa tindahan ni Aling Nena. Baka abutan ka pa ng ulan. Bilin ng matanda na halos puti na ang buhok, ngunit buhay na buhay pa rin ang mga mata. Ngumiti si Clarice, halik sa pisngi ng kanyang Lola Maria. Opo, Lola. Pangako, hindi po ako magpapagabi. Sa edad na 18, marami ng sakripisyo si Clarice. 3 beses sa isang linggo ay pumapasok siya sa eskwelahan, habang sa natitirang araw ay nagtatrabaho siya sa isang maliit na tindahan, at minsan pa ay naglalako ng gulay sa palengke. Madalas siyang tuksohin ng mga kababata niya na may kayang buhay. Ambisyosa? Akala mo kung sino kung makatingin? Yun ang palaging sinasabi sa kanya. Alam niyang inggit lang ang mga ito. Bakit ba sila naiinggit sa akin? Ano bang meron ako na wala sila? Isip-isip ni Clarice. Ngunit kailanman ay hindi siya nagpatalo dito. Hindi niya hinayaang agawin ng pangungutya o puot ang direksyon ng kanyang buhay. Ang eskwelahan nila ay may kalahating oras na lakad mula sa kanilang bahay. Habang naglalakad, dumaan siya sa gilid ng palayan. Dala ang payong na may butas na at ang sapatos na may punit sa gilid. Ngunit nanatiling buo ang kanyang loob. Na isang araw, makakapag-aral siya sa Maynila. Isang araw, magiging negosyante siya. Isang araw, hindi na siya mamaliitin ng mga tao dahil mahirap siya. Kundi, rerespetuhin siya dahil sa kanyang pagsisikap. Sa klase, maagang dumating si Clarice. Umupo siya sa pinakaharap, naglabas ng notebook na puno na ng sulat at margin notes. Mababa ang kanyang boses tuwing recitation, pero laging tama ang sagot. Kahit pa madalas, hindi siya kasali sa mga group activity dahil wala siyang pang-contribution, hindi ito naging hadlang sa kanyang talino. Nakikita ng ilan ang kanyang potensyal, ngunit mas madalas ay hindi siya pinapansin. Uy, Clarice! Bati ng kaklaseng si Mariel habang nakataas ang kilay. Hindi ka na naman sasali sa group project natin? Wala ka na namang ambag. Ngumiti si Clarice kahit masakit. Pasensya na, Mariel, wala pa kasi akong pambayad sa materials, pero gagawin ko ang part ko, promise. Umirap si Mariel. Laging ganyan? Sabagay, anong aasahan sa isang tendera lang? Tumahimik na lang si Clarice. Wala siyang oras sa drama ng iba. Ang mahalaga, matapos ang araw na yon at may kita siya sa tindahan. May maidadagdag siya sa ipon para sa kanyang pangarap. Pagkatapos ng klase, mabilis siyang tumakbo papunta sa tindahan ni Aling Nena. Sa maliit na tindahan yun siya nagsasako ng bigas, nag-aayos ng paninda at minsan ay nagsusukli sa mga customer. Hindi madali lalo na kapag kumakalam ang sikmura niya. Pero nakangiti pa rin siya. Hindi niya alintana ang gutom sa maghapon. Minsan, habang inaayos niya ang mga dilata sa istante, tinanong siya ni Aling Nena, "Bakit mo ba gustong mag-aral sa Maynila? Hindi ka ba natatakot, Clarice? Wala ka namang kakilala doon." Sandali siyang napaisip. Tumingin siya sa labas kung saan terik ang araw at maalikabok ang daan. "Gusto ko lang po ng mas malaking pagkakataon. Ayaw kung dito lang ako habang buhay. Gusto ko pong subukang manalo sa buhay." Tahimik si Aling Nena. Napangiti na lang ito at tumango. "Malayo ang mararating mong bata ka. Pero huwag mong kalimutan kung saan ka nang galing." Dumating ang gabi, sa ilalim ng liwanag ng gasera, sabay silang kumain ni Lola Maria. Tinolang manok ang ulam, isang simpleng ulam na luto ng kanyang lola para kay Clarice. "Kumusta naman ang araw mo, apo?" Tanong ni Lola Maria habang inaabot ang kanin. "Okay naman po, marami pong recitation. Medyo pagod din po sa tindahan, pero kinakaya naman po," tugon ni Clarice. Tahimik sandali ang matanda. "Naalala ko ang nanay at tatay mo.
Kung buhay lang sila, siguradong proud na proud sila sa'yo. Napatingin si Clarice sa bintana kung saan tanaw ang madilim na langit. Lola Maria, hindi ko na po sila masyadong maalala. Ilang taon po ba ako nung nawala sila? Napabuntong hininga si Lola Maria. Mga 3 taon ka pa lang noon. Aksidente raw, sa biyahe papuntang bayan. Hindi na nahanap ang sasakyan. Pero anak, kahit wala sila'y narito naman ako. At habang ako'y nabubuhay, hindi kita pababayaan. Tandaan mo yan. Salamat po, Lola Maria. Mahina ngunit taos-pusong sagot ni Clarice. Sa gabing yon, habang nakahiga sa banig, humawak siya sa maliit na kwintas na tanging alaala ng ina. Hindi niya alam kung bakit pero parang may kulang. Parang may bahagi ng pagkatao niya na hindi niya pa natutuklasan. Kinabukasan, 5:00 pa lang ay gising na si Clarice. May bagong sideline siyang natanggap. Maghahatid ng itlog at pandesal sa bayan. Maliit lang ang kita pero malaking tulong na rin. Habang tinutulak ang kariton, kinakausap niya ang sarili. Kaya mo to, Clarice. Ilang buwan na lang, aalis ka na. Makakapunta ka na sa Maynila. Nagbilang siya ng buwan. Kung magpapatuloy ang pagtitipid at pagtatrabaho, aabot siya sa enrollment para sa pasukan sa Maynila. Alam niya hindi magiging madali. Pero sa tuwing iniisip niya ang mga sinabi ng kanyang Lola Maria, nabibigyan siya ng lakas. Sa isang araw ng Sabado, habang nakaupo siya sa ilalim ng puno sa bukid, inisa-isa niya ang mga plano. Pera sa pamasahe, check. Matutuloy ang dorm, meron na raw sa referral ang kaibigan ni Aling Nena. Resume para sa part-time job, ginagawa na niya. Application sa kolehiyo, na isumiti na. Wala na siyang gagawin pa kundi ang maghintay at manalangin. Sa loob ng linggong yon, dumating ang liha mula sa kolehiyo sa Maynila. Tinanggap siya. Lumundag ang puso ni Clarice. Napaiyak siya habang hawak-hawak ang sulat. Hindi siya makapaniwala. Ilang taon din siyang nangarap. Ilang beses siyang napagod. Pero narito na. Nilapitan siya ni Lola Maria na noon ay nagwawalis sa harap ng bahay. Lola Maria, natanggap po ako. Nagpahid ng luha si Lola Maria at niyakap si Clarice ng mahigpit. Kay buti ng Diyos, Clarice. Apo, sana'y huwag kang magbabago. Kahit anong marating mo, maging mabuti ka pa rin. Opo, Lola, hindi ko po kayo bibiguin. At sa paglubog ng araw na yon, nag-impake na si Clarice. Isang backpack, isang karton, isang pangarap. Isang napakalakas na loob. Bumabagtas ang bus sa kahabaan ng EDSA habang nakaupo si Clarice sa gilid ng bintana. Yakap-yakap ang kanyang backpack. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang malayo na siya sa nakasanayan niyang mundo. Lahat ay bago. Ang usok, ang dami ng tao, ang mabilis na lakad ng bawat isa. Sa San Roque, tila'y laging may oras para huminga. Sa Maynila, tila lahat ay may hinahabol. Bago pa man siya makababa sa Cubao, napapikit siya sandali. Parang kinakausap niya ang sarili. Kaya mo to, wala ka ng ibang aasahan kundi ang sarili mo. Mabigat ang backpack na dala niya. Hindi lang dahil sa mga damit at notebook, kundi dahil sa bigat ng mga inaasahan at pangarap. Pagbaba ng bus, agad siyang sinalubong ng init ng syudad at ingay ng mga sasakyan. Hinanap niya ang jeep patungong Sampaloc kung saan naroon ang dorm na inirekomenda sa kanya ni Aling Nena. Pagdating niya sa dormitoryo, sinalubong siya ni Ate Julie, ang caretaker. Clarice ba? Ako si Ate Julie. Tara, iakit na natin ang gamit mo. Isang maliit na kwarto ang ibinigay sa kanya. 2 kama, isang electric fan at cabinet na may siraang pinto. May kasama siyang 2 working students din, pero wala roon ang mga ito sa oras na yon. Nang gabing yon, habang nakahiga, pinilit niyang matulog kahit kinakabahan. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng trabaho bukas o kung saan magsisimula. Wala siyang kakilala, wala siyang koneksyon, pero mayroon siyang pangarap. Maagang gumising si Clarice kinabukasan, nakapolo at slacks na mukhang ginamit na rin ng ilang beses.
Nagdala rin siya ng 5 printed resume. Inisa-isa niya ang mga karinderya, convenience store at kahit mga maliit na opisina sa paligid ng universidad. Kumatok siya, nagtanong at ngumiti kahit tinatanggihan. Hahanap ka pa ng trabaho, iha. Marami ka ng kakompetensya ngayon. Ani ng isang alis sa tapat ng isang kantin. Opo, kahit part-time lang po. Kahit anong posisyon po basta marangal, sagot ni Clarice. Ilang oras na siyang naglalakad, sumisikip ng sikmura. Sa kanyang pitaka, may natitira pa siyang 300 piso. Dapat ay pang 1 linggo na yon. Nang sa wakas, sa isang maliit na karinderya malapit sa dorm, tinanggap siya bilang assistant. 5 p.m. to 10 p.m. 5 gabi sa loob ng 1 linggo. Minimum ang kita pero libreng pagkain. Nang marinig niya ang salitang tanggap ka na, halos maluha siya sa tuwa. Unang araw ng klase, nakasuot si Clarice ng lumang blouse at skirt, ngunit maayos itong planchado. Bit-bit ang notebook at ballpen, pumasok siya sa gate ng universidad na may halong kaba at tuwa. Sa isip niya, eto na yon, simula na ng bagong yugto. Ang mga kaklase niya ay pawang may cellphone, earphones, backpack na branded. Samantalang siya, luma ang gamit at isang folder lang ang dala. Pero hindi siya nagpadaig. Sa unang subject, tinawag ng professor ang kanyang pangalan. Clarice San Gabriel. Present po, mahina niyang sagot. Hindi siya sanay sa aircon na classroom, sa mga estudyanteng English mag-usap o sa mga group activities kung saan kailangan ng ambag. Pero tinatagan niya ang loob. Pagkatapos ng klase, diretso siya sa karinderya para magtrabaho. Pinagpapawisan siya habang naghuhugas ng plato, sumasagot ng extra rice po at nagwawalis pagkatapos magsara. Isang gabi, pag-uwi niya, napansin ni Ate Julie ang pagod niya. Clarice, okay ka lang? Hindi ka pa kumakain. Okay lang po ate, kakain na rin po ako. Pero sa totoo lang, halos gusto na lang niyang mahiga at umiyak. Pagod siya, gutom, at bukas, babalik na naman sa klase. Lumipas ang mga buwan, nasanay na siya sa ikot ng buhay niya sa Maynila. Gumigising ng alas 5, papasok ng klase ng alas 7, labas ng alas 2, tapos maghuhugas ng plato hanggang alas 10. Sa madaling araw lang siya nakakatulog. Minsan, habang naglalakad pa uwi, pinipigilan niyang maiyak sa gitna ng daan. Laban lang, Clarice, pabulong niyang sinasabi sa sarili. Ngunit dumating ang panahong hindi niya nakinaya. Sa kanyang second year, muntik na siyang bumagsak sa 2 major subject. Dahil laging puyat at kulang sa aral, nahirapan siyang makasabay. Nang makita niya ang grade na 74 sa isang subject, parang gumuho ang mundo niya. Tumawag siya kay Lola Maria gamit ang telepono sa kanto. Lola Maria, Clarice, apo okay ka lang? Tahimik siya sandali bago nagsalita. Pagod na po ako. Hindi ko po alam kung kaya ko pa. Apo, pwede kang magpahinga. Pero huwag kang susuko. Ang mga katulad natin, hindi laging binibigyan ng pagkakataon. Kaya kapag meron ay kapit lang. Umiyak ka kung gusto mo, pero bukas, laban ulit. Umiyak si Clarice sa payphone. Hindi niya na kinailangang magpaliwanag. Ramdam na ni Lola Maria ang lahat. Ilang linggo pa ang lumipas, sa kalagitnaan ng kanyang 3 taon, nagdesisyon siyang huminto muna sa pag-aaral. Hindi dahil sumusuko na siya, kundi dahil gusto niyang makabangon. Kailangan niya ng pahinga. Oo, pero higit sa lahat, kailangan niyang kumita ng pera. Sa isang bulletin board sa labas ng universidad, nakita niya ang anunsyo. Now, accepting interns, administrative assistant, data encoder, office support. Nang mabasa niya yon, parang may liwanag na muling lumitaw sa kanyang isipan. Isang oportunidad, baka ito na ang daan para makabawi siya. Agad siyang nag-apply, nag-print ng resume, humingi ng clearance at kinabukasan, tumanggap siya ng tawag. Miss Clarice San Gabriel, you're scheduled for an interview tomorrow at 10 a.m. Huminga siya ng malalim. Salamat po, pupunta po ako. At sa pagbitaw niya ng telepono, hindi niya alam doon magsisimula ang susunod na yugto ng kanyang buhay.
Isang bagong laban, isang bagong pag-asa. At sa kumpanyang yon, makikilala niya si Edward. Ang elevator ay umingit habang unti-unting pumapanhik sa ikasampung palapag ng Altamira Group of Companies. Suot ni Clarice ang kanyang pinakapormal na kasuotan, isang lumang blouse na puti at itim na slacks na medyo maluwag. Inayos niya ang kanyang buhok, pinilit maging matatag sa kabila ng kaba. Ito ang kanyang unang araw bilang intern. Breathe, Clarice. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa pintuan ng elevator. Hindi ito iba sa tindahan, trabaho lang. Kailangan ko to, kayang-kaya ko to. Paglabas niya, sinalubong siya ng receptionist. Miss Clarice San Gabriel, pakiupo muna, tatawagan ka ni ma'am. Tahimik siyang umupo sa couch. Sa kanyang paligid, pawang mga glass walls, carpeted floors, at mga empleyadong naka-business attire. Lahat sila ay tila abala at walang oras sa isang bagong intern. Makalipas ang ilang minuto, tinawag siya ni Miss Carla, ang HR assistant. Clarice, halika, i-orient kita. Ipinakilala siya sa mga pangunahing tao sa opisina, mga supervisor, admin staff at ilang department heads. Isa sa mga pinakaunang nakausap niya ay si Sir Benedict, ang direct supervisor ng mga interns sa admin department. Simple lang ang trabaho mo rito, ani Sir Benedict habang hawak ang isang clipboard. Encode, photocopy, mag-file ng documents. Minsan tatakbo ka sa ibang department kung may kailangan. Minsan din, magkakape para sa mga bisita. Gets mo? Apo sir, mabilis niyang tugon. Noon pa lang, ramdam na ni Clarice ang klaseng hierarchy sa loob ng opisina. May mga empleyado na mabait at ngumingiti sa kanya, ngunit marami rin ang tila hindi siya nakikita. Isa lang siyang intern, isang aliping tagalakad. Sa unang linggo niya, ginawa niya ang lahat ng inuutos sa kanya. Hindi siya umuupo kung hindi pinapaupo. Laging may hawak na envelope o folder, laging nakaalalay sa mga reports. Pero kahit anong sipag niya, hindi yon naging sapat sa lahat. Clarice, ayusin mo naman yung filing. Ang gulo-gulo ng pagkakaayos mo. Reklamo ni Justin, isang admin assistant na 2 taon ng empleyado. Pasensya na po, aayusin ko po agad. Mabilis niyang sagot. Pero kahit wala namang mali sa pagkaka-file niya, palaging may puna si Justin. Minsan, sinusulyapan siya ng masama. Minsan, pinapahiya na may kasamang tawa. Hindi naman siguro sa lahat ng oras kailangan tayong magtiis. Bulong ni Clarice minsan habang nagtatanggal ng staple wires mula sa 5 rim ng papel. Isang hapon, habang inaayos niya ang mga folder sa records room, may biglang pumasok. Isang lalaki, matangkad, naka-blue button down at gray slacks. Malinis manamit, may bahin ng kumpiyansa sa bawat hakbang. Excuse me, may nakakita ba sa report ni Miss Camus para sa board presentation? Napalingon si Clarice. Sir, baka po ito. Inabot niyang folder na may label na quarterly budget forecast. Tiningnan ng lalaki, napangiti. Ayun, salamat. Ikaw yung bagong intern, di ba? Yes po, sir. Ingat ka dyan baka matabunan ka ng papeles. Tumawa ito at lumabas. Hindi niya alam kung sino yon, pero may kung anong presensyang naiwan sa hangin. Matapos ng ilang araw, nalaman niyang yun pala si Edward Altamira, anak ni Doña Isabel, ang may-ari ng kumpanya. Pero may chismis rin siyang narinig. Adopted lang daw yan, hindi tunay na anak, pero siya ang pinapahawak ng operations. Sa mga sumunod na linggo, ilang beses pa silang nagkabanggaan. Sa hallway, sa pantry, sa elevator. Minsan, simpleng good morning lang. Minsan, mas mahabang usapan kapag may iniaabot siyang report o kapag nagkakape si Edward sa pantry. Clarice, diba? Kumusta ka sa internship mo? Tanong ni Edward, minsang nakasabay niya sa elevator. Okay naman po. Medyo nakakapagod pero natututo po ako. Ganyan talaga. Daan muna sa init bago ka lutuin. Natawa ito. Alam mo, sa totoo lang, mas gusto ko ang mga taong galing sa hirap. Mas may sipag at respeto sa trabaho. Mas buo ang loob. Napatingin si Clarice. Hindi niya inaasahan yon. Hindi rin niya inaakalang mapapansin siya ng ganoon ng boss niya.
Napangiti na lang si Clarice, hindi maitago ang saya. Nakita naman yun ni Edward na agad napabaling dahil may kung ano siyang naramdaman. Ngunit sa kabila ng mga sandaling yon, mas naging mabigat ang trato sa kanya ng ilang empleyado. Nako feeling toast ng intern kay Sir Edward. Bulong ng isang babae sa pantry. Mukhang may planong batang yan, makakaakyat agad gamit ang charm. Naririnig niya ang mga yon at kahit gusto niyang hindi masaktan, hindi yun madali. Minsan ay muntik na siyang mapaiyak sa comfort room pero pinigilan niya ang luha. Hindi ako nandito para magustuhan nila. Nandito ako para matuto, para makapagsimula at makabangon. Isang gabi, habang pauwi si Clarice, naabutan siya ni Edward sa labas ng building. Clarice? Sir, gabi na. Wala ka bang sundo? Wala po, nagkukommute lang po ako. Sanay naman na po ako. Halika, sabay na tayo. Pauwi na rin naman ako. Nagdalawang isip si Clarice. Nako, sir. Nakakahiya naman po. Okay lang. Hindi mo kailangan akong tawaging sir kapag wala tayo sa opisina. At mula roon, unti-unti silang naging komportable sa isa't isa. Sa mga simpleng pag-uusap sa loob ng kotse, sa paghahatid ni Edward paminsan-minsan sa dorm, sa mga pagkakataong natatawa siya sa mga biro nito. Hindi ito ang tipikal na mayamang anak ng may-ari. May lalim si Edward, may malasakit, at higit sa lahat, may respeto sa kanya bilang tao. Isang araw ng Sabado, nagyaya si Edward sa isang charity event ng kumpanya. Baka gusto mong sumama. Nagbibigay kami ng school supplies sa mga bata sa Tondo. Malapit sa puso ko ang ganitong gawain. Nagdadalawang isip si Clarice pero sumama pa rin siya. Doon niya nakita ang kabuuan ni Edward. Masayahin, totoo, at hindi palalong tao. Sa mga sandaling yon, hindi siya intern, isa siyang tao, kaibigan, at marahil ay higit pa roon. Ngunit gaya ng lahat ng tahimik na pagmumula, may darating na unos. Isang umaga, biglang pinatawag si Clarice sa opisina ni Doña Isabel. Hindi pa niya ito lubos na nakikita noon, maliban sa mga larawan at balitang naririnig. Pero nang bumukas ang pinto ng opisina, doon niya nakita ang matapang at matalim na mga mata ng babae. Nakasuot ng emerald green na blazer at perlas na hikaw, ang kanyang presensya ay tila kayang magpatahimik ng buong palapag. Miss San Gabriel, malamig na bati ng Donya. Pakisara ang pinto. Naupo si Clarice, pinipigil ang kaba. Ikaw ang intern sa admin. Naririnig kong madalas kang makitang kasama ng anak ko. Tama ba? Hindi siya makapagsalita agad. Opo, minsan lang po. Nagkakasabay lang po kami minsan pa uwi. Napangisi si Doña Isabel. Napaka-ambisyosa mo. Pero hayaan mo, mapapagod ka rin. Alam mo bang maraming gustong lapitan ng anak ko? Pero hindi nila nagagawa dahil alam nilang hindi sila nababagay. Ikaw pa kayang intern lang. Pakiramdam ni Clarice ay sinampal siya ng mga salitang yon. Grabe ang panliliit niya noong mga oras na yon. Pero hindi siya nagsalita. Pinili niyang magtimpi. Simula noon, naging mas mahirap ang mga araw niya sa opisina. Bigla na lang siyang inuutusang maglakad ng mga walang saysay na gawain. Ipinapahiya sa harap ng iba. Inuutusang bumili ng kung ano-ano na wala naman sa trabaho niya. Isang beses ay ipinatawag siya para mag-ayos ng mga gamit sa opisina ni Donya. Pero pagdating niya ron, wala namang ipapagawa. Nagpapatawa na naman ang Donya. Bulong ng isa sa mga empleyado. Trip ka talaga. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya bumitaw. Mas pinili niyang magpakumbaba kaysa ang gumanti. At sa bawat pagsubok, mas lalong lumalalim ang koneksyon nila ni Edward. Kung saan-saan siya nito biglang niyayaya, sa Binondo, Tagaytay, at nito lang Sabado ay nagpunta sila sa Baguio. Palaging kumikinang ang mata ni Clarice sa bawat bagay na makikita niya. Tuwang-tuwa naman si Edward sa kanya dahil para siyang blankong papel at ang pinaka nagustuhan pa niya ay transparent ito, totoong tao. Noong araw din na yon, hinayag ni Edward ang nararamdaman niya para kay Clarice. Iba ka sa lahat, Clarice. Kahit kailan ay hindi ka nabigong pasayahin ako. Nakangiting sabi ni Edward. Nagtataka naman si Clarice kung bakit yon nasabi ng binata. Kalaunan, tinanggap na rin ni Clarice ang pagtingin ni Edward sa kanya.
Sabi nga nila, may pakpak ang balita, may taingang lupa. Agad na kumalat ang haka-haka tungkol sa relasyon ng dalawa. Lalo na kapag nakitang magkausap sila, napapansin ito ng Donya. Kaya naman, galit na galit siya kay Clarice. Kaya isang gabi, pinatawag niyang muli ang dalaga. 20 million pesos. Taas noong sambit ni Doña Isabel habang nakatingin sa kanya. Yan ang halaga ng katahimikan. Iwanan mo ang anak ko, palalayain kita sa kahirapan mo. Nanlamig si Clarice. Hindi niya alam kung matatawa o iiyak. Pero tumayo siya, pinilit maging matatag. Sa totoo lang, nainsulto siya. Galit na galit siya pero pinili niyang maging kalmado. Pasensya na po ma'am. Hindi ko po kayang tanggapin yan. Hindi po ako nabibili. At lalong hindi ko po kayang talikuran ng taong pinili akong mahalin kahit wala akong maipagmamalaki. Tahimik si Doña Isabel sa likod ng galit, parang may nakita siyang anino ng nakaraan sa mata ni Clarice. Pag alis ni Clarice, tinatagan niya lalo ang loob para hindi umiyak. Hindi na siya natatakot, hindi na siya nagduda sa sarili. Dahil alam niyang sa bawat araw na siya hindi sumusuko, mas nagiging buo siya. At sa kanyang puso, unti-unti nang nabubuo ang tiwala. Hindi lamang kay Edward, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Isang linggo ng umaga, habang ang karamihan ay nagpapahinga o nagsisimba, muling pinatawag si Clarice sa opisina ni Doña Isabel. Isang mensahero ang dumating sa dorm niya, may dalang sulat na may selyo ng Altamira Group. Clarice, San Gabriel, pinapatawag ka ni Doña Isabel. Ngayon na rin, maikling sabi ng lalaki. Napatingin si Clarice sa papel. Walang detalye kung bakit, pero malinaw ang tono. Hindi ito pakiusap, kundi isang utos. Pagdating niya sa mansyon ng mga Altamira, hindi siya pinapasok sa loob kaagad. Pinaghintay siya sa receiving area ng halos 1 oras. Tahimik ang paligid, tanging tik-tak ng malaking grandfather clock ang maririnig. Nang sa wakas ay tinawag siya ng isang kasambahay, tahimik niyang sinundan ito. Pagbukas ng pintuan ng opisina, naroon si Doña Isabel. Nakaupo sa likod ng malaking mesa, may hawak na tasa ng tsaa. Malamig ang tingin, parang walang kahit anong emosyon sa mukha nito. Sa paligid ng silid, nakadisplay ang mga diploma, larawan ng kanilang pamilya, at ilang mahalagang antigong alahas na tila mas mahalaga pa sa tao. Maupo ka, utos ni Doña Isabel. Tahimik na umupo si Clarice. Hindi siya nagsalita. Hindi niya alam kung anong kasalanan ang nagawa niya sa pagkakataong iyon. Hindi ka talaga umaatras, panimula ni Doña Isabel habang iniikot ang tasa sa kamay. Kahit ilang beses kitang pinahiya, ilang beses kitang sinubukang paalisin, mabigat ang loob mo. Hindi ko po alam kung bakit niyo ako pinupuntirya. Mahinang tugon ni Clarice. Pero hindi po ako nandito para agawin ng kahit na sino. Gusto ko lang pong magtagumpay sa buhay. Tumawa ang Donya, hindi masaya kundi mapait. Lahat ng umaakyat, may inaapakang ibang tao. Ang tanong, Clarice, sino ang inaapakan mo? Wala pa akong intensyon na umapak sa sino man. Pero minahal ka ng anak ko. Tahimik, matagal, tila bumigat ang hangin sa paligid. Wala pa akong hiningi. Hindi po ako nagpunta roon para ma-inlove sa kanya. Mariing sagot ni Clarice. Pero hindi ko rin po kontrolado ang puso niya. Tumayo si Doña Isabel. Lumapit sa malaking bintana at tumingin sa labas. Alam mo ba kung ilang babae na ang lumapit kay Edward? Mga modelo, mga anak ng politiko, mga anak ng negosyante. Pero kahit isa sa kanila, hindi niya pinili. Bakit ikaw? Bakit ang isang intern sa kumpanya namin ang nakabihag sa puso niya? Siguro po, dahil hindi ko siya tinuring na Altamira, bagkos tinuring ko siyang sa Edward. Tao lang. Napalingon ng Donya. Matalim ang tingin pero may bahid ng pagtataka. Parang sandaling na antig, pero mabilis ding bumalik ang lamig sa mukha nito. Umalis ka na. Nito, you're fired. Ayoko nang makita ka sa kumpanya. Kung talagang may dangal ka, ikaw nang lumayo. Tinitigan lang ni Clarice ang Donya. Mata sa mata sila. Unang bumaling ng tingin si Doña Isabel.
Marahil ay nahihiya ito sa kanya. Hindi umiyak si Clarice, tumango lang siya, tumayo at walang imik na lumabas. Sa kanyang dibdib, ramdam niya ang bigat, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kabiguan. Alam niyang wala siyang ginawang masama, pero sa mundong ito, minsan hindi sapat ang pagiging tama. Kinabukasan, hindi na pumasok si Clarice sa opisina. Nag-e-expect siya ng email o kaya i-chat mula sa kanyang boss, subalit wala itong sinasabi. Napapaisip tuloy si Clarice ngayon kung talaga bang sisante na siya sa trabaho o hindi. Nagpunta siya sa simbahan, umupo sa pinakahuling pwesto, tahimik na nagdasal. Hindi ko po maintindihan, Lord, bulong niya. Pero kung ito po ang tamang daan, tulungan niyo po ako sa pagbagtas dito. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang pag-upo ng isang tao sa tabi niya. Paglingon niya, si Edward. "Hinahanap kita," mahinang sabi nito. "Bakit ka nandito?" tanong niya at may bahid ng lungkot. "Hinaling ko kay Lord na gabayan ako, tapos nakita kita rito. Siguro, ito na yon." Tahimik na namalagi ang dalawa. Ilang minuto, walang nagsasalita. Hanggang sa biglang humawak si Edward sa kanyang kamay. "Clarice, hindi kita pababayaan. Kahit anong sabihin ng nanay ko." "Hindi mo kailangan pumili. Ayoko maging dahilan ng gulo sa pamilya mo." "Pero, mahal kita." Napatingin si Clarice. Sa wakas, may luhang tumulo. "Mahal din kita. Pero kailangan natin ng lakas para panindigan ito." Habang lumalalim ang ugnayan nila, mas tumitindi ang paninira kay Clarice. Hindi pa pala siya tuluyang natatanggal sa trabaho dahil kay Edward. Kumalat ang chismis sa opisina. May mga nagsabing kaya lang siya tinanggap ay dahil may connection siya. Siya ang gumawa ng fake account sa social media para laitin siya. Pero hindi siya sumagot, pinili niyang manahimik. Samantala, si Doña Isabel ay lalong nagiging malapit sa puot. Isang gabi, habang nasa wine room siya sa kanyang mansyon, hawak ang isang lumat kupas na larawan ng isang sanggol. Sa tabi nito, isang lumang pulang kumot na may bordang CG. Sa tagpong yon, pumasok si Yaya Luz, ang pinakamatagal na kasambahay. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" "Luz," mahina niyang tawag. "Naalala mo ba yung sanggol na iniwan ko sa probinsya dati?" Nagulat si Luz. Si Clarice po bang tinutukoy nyo? Pati po itong ni Sir Edward ay iisa." Napatingin si Doña Isabel. "Hindi mo pa siya kilala. Pero ako, nararamdaman ko. Bawat galaw niya, parang may pamilyar. Kamakailan ko lang din naramdaman yun sa kanya. Lalo na nang tumingin siya sa akin. Parang may bumalik sa loob kong piraso na matagal nang nawala. At ang ngalan niya ay Clarice din." Tahimik si Luz hanggang sa mahinang sabihin ng Donya. "DNA test mo siya. Lihim, gamit ang sipilyo, buhok, kahit na kung anong pwede." Lumipas ang ilang araw, hindi alam ni Clarice na siya'y pinagmamasdan. Isang kasambahay ang lihim na kumalap ng strand ng buhok niya mula sa dorm gamit ang peking palandre service na pinadala ni Doña Isabel. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti ring nagbago ang kilos ng Donya. Hindi na siya kasintapang tulad ng dati. Madalas tulala, may kung anong bigat sa kanyang mga mata na hindi niya maipaliwanag. Para bang may hinihintay siya, umaasa sa pag-asa na matagal niya nang kinalimutan. Nitong mga nagdaang gabi ay hirap na hirap siyang makatulog. Hindi siya pinapatulog ng konsensya niya noong iwan niya ang anak niyang sanggol sa probinsya. Naging mababaw din ang luha ng Donya. Kaya naman, kapag parang maiiyak siya ay dali-dali siyang pumupunta sa CR para itago yon. Higit sa lahat, hindi siya pumasok sa opisina. Natatakot siyang muling makita si Clarice. Sa unang pagkakataon, mula noong gabing yon ay ngayon lang siya ulit sobrang nakaramdam ng pagka-drain. Hindi niya mapigilan ang lungkot na sumusunggab sa kanya mula noong araw na makaharap niya si Clarice sa kanyang pamamahay. "Bakit ba ako nagkakaganito? Anong nangyayari sa akin? Tama yung DNA result.
Hihintayin ko yon. Tatawagan ko na sila na bilisan ang proseso. Ang sabi ni Doña Isabel, tila nag-iisip pero hindi namamalayang binibigkas niya ito. Agad niyang pinatawagan at pina-expedite ang proseso. Kaya naman bukas na bukas din, dumating ang resulta ng DNA test. Positive. Match. Si Clarice San Gabriel ay si Clarice Gonzalez Altamira, ang nawawalang anak ni Doña Isabel Gonzalez Altamira. Nagkulong ng 3 araw si Doña Isabel. Walang pumasok sa kanyang opisina. Hindi siya nagsalita kahit kanino. Sa loob ng kanyang silid, pinagmamasdan niya ang larawan ng kanyang yumaong asawa, si Fernando Altamira. Tinitigan niya ito ng matagal at nagbalik sa kanya ang nakaraang tinutuligsa siya paminsan-minsan. 23 taon nang nakalipas. Nalaman niya ang pagtataksil ni Fernando sa kanya. Hindi isang beses, kundi ilang taon ng panlilinlang. Sobra-sobra siyang nasaktan. Sa galit, puot at desperasyon, hindi niya kayang saktan si Fernando, kaya ibinuhos niya ang lahat ng galit sa sanggol na si Clarice. Isang gabi, isinakay niya ang sanggol sa isang pick-up truck na may kasundong driver. Iwan mo siya sa probinsya. Bahala ka na kung saan. Wala siyang naramdamang awa noon. Tanging galit, pinalabas niyang aksidente ang nangyari kung bakit nawawala ang anak nila. Hanggang sa isang buwan ang lumipas, si Fernando ay naaksidente at pumanaw. Labis itong nasaktan at nagalit dahil sa pagkawala ng anak nila. Nawala itong masama ang loob. Doon niya naramdaman ang kawalan. Ang pagsisisi, hinanap niya ang bata, nagpadala ng mga tao, nagpakalat ng larawan, pero huli na, wala nang makapagsabi na may nakakita sa sanggol. Inisip na lang ni Doña Isabel na hindi ito nakaligtas sa marahas na mundo. Kaya naman, nag-ampon siya para kahit papaano mabawasan ang konsensya sa parte niya. Isang batang iniwan sa ospital ang kanyang inampon, at yun ay si Edward. Sa kasalukuyan, hindi alam ni Clarice ang lahat ng ito. Patuloy pa rin siya sa internship kahit hindi na siya pinapansin ng mga katrabaho. Naging outcast na siya doon. Si Edward ang mas lalo niyang nakakasama, ngunit pinili pa rin nilang huwag ipagsigawan ang kanilang relasyon. Tahimik, simple, pero totoo. Sa totoo lang, labis-labis ang pagtataka ni Clarice dahil hindi niya nakikita si Doña Isabel. Hanggang isang gabi, pinatawag muli si Clarice sa mansyon. Pagdating niya, sinalubong siya mismo ni Doña Isabel. Hindi na malamig ang boses, hindi na matalim ang mata. May pagod, may lungkot. Patawad, sabi ng Donya. Pero, hindi ko na kayang itago ang totoo. Po? Anak kita. Ikaw ang nawawala kong anak. 2 dekada mahigit na ang nakalipas. Nanlaki ang mga mata ni Clarice. Akala niya'y bahagi lang ito ng panibagong laro ng Donya. Anong ibig niyong sabihin? Huwag po kayong ganyan. Nasawi ang mga magbulang ko noon. Nilabas ni Doña Isabel ang mga dokumento, ang larawan, ang pulang kumot, ang resulta ng DNA test. Iniwan kita, Clarice, dahil sa galit ko sa daddy mo. Pero nagkamali ako. At ngayon, kahit huli na, gusto kong makabawi. Gusto kong makilala kita at makilala mo ko, hindi bilang Doña Isabel, kundi bilang mami mo. Hindi makapagsalita si Clarice. Parang lumutang ang kanyang katawan. Isang alon ng emosyon ang bumulwak sa dibdib niya. Galit, gulat, lungkot, tuwa at pagkabigla. Patawad kung nasaktan kita. Patawad sa lahat. Patawarin mo ko, anak. Hagulgol ni Doña Isabel. Hindi makapagsalita si Clarice. Sobra siyang gulat sa mga pangyayari. Bakit ngayon lang? Mahina niyang tanong. Dahil ngayon ko lang naamin sa sarili ko ang pagkakamali ko. At nung huli nating pagkikita, naramdaman ko ang sinasabi nilang lukso ng dugo. Tahimik silang pareho hanggang sa lumapit si Clarice, tinitigan ang mukha ng Donya. Nakita niya roon hindi ang mapanlait na boss, kundi isang inang tuluyang nabigo. At ngayon ay nagsusumamo ng ikalawang pagkakataon. Ni hindi niya namalayang lumapit siya. Ni hindi niya naisip na naaawa pa siya. Pero sa puso niya may boses na nagsasabing,
Ito pa rin ang nanay mo. Dahan-dahang yumakap si Clarice sa kanyang ina. At doon sa unang pagkakataon, bumigay ang luha ni Doña Isabel. Anak! Sa wakas, natagpuan niya. Tahimik ang gabi, ang liwanag ng buwan ay sumisinag sa bintana ng silid ni Edward. Ngunit hindi yun sapat upang palamigin ang init ng katanungang bumabalot sa kanyang isipan. Anak niya si Clarice? Paulit-ulit niyang bulong sa sarili habang hawak ang folder ng DNA results na lihim na kinuha niya mula sa opisina ng kanyang ina. Hindi siya agad nakapaniwala. Parang isang bangungot na walang tigil. Ang babaeng minamahal niya, kapatid niya. Pero agad niyang itinanggi sa sarili ang huling salitang yon. Hindi ko siya kadugo. Isa lang akong ampon. Tumayo siya, naglakad sa loob ng silid, pabalik-balik na tila masisiraan ng bait. Ang lahat ng alam niya, biglang nagbago. Ang kanyang ina na matigas, palaban, mapagmataas, biglang may madilim na lihim. At ang babaeng tinanggap niya sa puso ay anak pala nito. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa opisina. Tumungo siya sa isang lugar na matagal niya nang hindi pinupuntahan. Ang lumang chapel sa Altamira compound. Doon siya lumuluhod, tahimik na nagdarasal. Panginoon, anong dapat kong gawin? Samantala, si Clarice ay patuloy sa trabaho sa ilalim ng ibang department. Bagamat alam niya na ang totoo, pinili huwag munang ipagsigawan ang lahat. Hindi pa rin niya maayos ang damdamin. Hindi niya lubos maisip kung paano siya basta naiwang sanggol noon. Mahal na mahal niya ang kanyang Lola Maria, pero ngayon ay biglang may ina na muling bumalik sa kanyang buhay. Habang nagtatrabaho, hindi niya mapigilan ang sarili kundi mapatingin sa cellphone. Wala pa ring text si Edward. 3 araw na mula nang huli silang magkita. Tila ba'y umiiwas ito. Sa huli, siya na mismo ang nagdesisyon. Tumungo siya sa mismong kondo ni Edward. Pagbukas ng pinto, tumambad sa kanyang lalaking halatang puyat at pagod. Magulo ang buhok, may eye bags at tila matagal nang hindi kumakain. Edward, mahina niyang tawag rito. Nagkatitigan sila, isang sandali ng katahimikan na tila walang hanggan, hanggang sa tumalikod si Edward at nagsalita. Alam ko ng totoo. Hindi sumagot si Clarice. Inilapag niya ang bag sa sofa at lumapit. Hindi mo kailangan lumayo, dagdag ni Edward. Pero hindi ko alam kung paano haharapin ang lahat. Hindi mo malang ako kinausap. Tama ka, duwag ako. Natakot ako. Kasi sa buong buhay ko, si Mama lang ang kilala kong pamilya. Tapos biglang, ikaw palang anak niya. Lahat ng relasyon na meron tayo, biglang naging komplikado. Edward, lumapit si Clarice. Hindi ko hiningi to. Pero ang totoo, ikaw lang ang naging sandalan ko rito sa Maynila. Ikaw ang naging lakas ko. Ganon ka rin sa akin. Napatitig sila sa isa't isa. At sa pagitan ng mga matang yon, may hindi matutumbas ang lungkot at pag-ibig na gustong kumawala. Hindi tayo magkadugo, Edward. Sabay luha ni Clarice. Wala naman din tayong kasalanan. Pero, anak ka niya. Ako ang nawawala niyang anak at ikaw ang anak niyang pinili. Umiling si Edward. Mahal pa rin kita, Clarice. Pero ngayon, mas kailangan natin ng panahon para isipin, para maintindihan ng lahat. Tahimik silang naupo sa tabi ng bintana. Doon, walang halik, walang yakap, tanging katahimikan na puno ng damdamin. Habang nangyayari ito, si Doña Isabel ay gumagawa ng hakbang upang linisin ang sarili. Nagsimula siyang bumisita sa mga charity na minsan niyang tinanggihan. Isinaayos ang scholarship program para sa mga batang mahihirap. Inisa-isang mga empleyado para makipag-ugnayan. At sa wakas, humarap sa media. Sa isang press conference, inamin niya ang lahat. Ang kanyang anak na nawala, ang adoption kay Edward, ang pagtrato niya sa intern na si Clarice. Ginawa ko ang lahat para mabawi ang anak kong nawawala. Pero sa sobrang galit, nawala ang puso ko bilang ina. Ngayon, gusto kong itama ang lahat. Sabi ni Doña Isabel. Gulat ang buong sambayanan. Isang donya, yumuko, umamin at humingi ng tawad.
Si Clarice naman, isang sulat ang natanggap mula sa kanyang Lola Maria. Isang liham na isinulat bago ito isugod sa ospital, 1 linggo nang nakalipas. Mahal kong apo, kung sakaling dumating ang araw na malaman mong may ibang ugat ka, huwag mong isiping pinilit kitang ilayo. Inaruga kita dahil minahal kita, hindi bilang sanggol na iniwan, kundi bilang anak ng puso ko. Mahal na mahal kita, at kahit anong mangyari, ikaw ang pinakagininto ang biyayang dumating sa buhay ko. Humagulgol si Clarice habang binabasa ang sulat. Lalo niyang naunawaan, hindi dugo ang sukatan ng pamilya, kundi ang nararamdaman ng puso. Labis ang pag-aalala ni Clarice sa kanyang lola, pero mabuti na lang at nakumpirma niyang okay na ito. Agad siyang tumawag sa kapitbahay na kakilala niya. Binalak niyang umuwi sa probinsya, pero hindi pumayag ang kanyang lola. Lola, miss na po kita. Uuwi na po ako dyan, sabi ni Clarice habang umiiyak. Apo, huwag kang magmadali. Kahit kailan ka pa umuwi, hihintayin kita. Take your time, apo. Pumunta ka kapag hindi ka na busy. Nag-usap pa sila ng kalahating oras bago tuluyang natapos ang load ng kapitbahay. The-next niya lang niya ito na sabihin kay Lola Maria na mahal niya ito at hintayin siyang makauwi. Nang gabing yon, habang nakahiga sa kwarto, nakatulala sa siling ng tinutuloy ang dorm, naalala niya ang lahat ng nangyari noon. Mula sa pagkabata niya, noong magkaisip siya ay ang Lola Maria niya na ang tanging tumayong magulang niya. Ito ang nagpapakain, nagpapaligo at nag-aasikaso sa kanya. Kahit na mahirap lang ang buhay nila, kahit kailan ay hindi siya nito sinabi o pinaramdam na mahirap lang sila. Bagkos, masipag itong maghanap buhay sa palengke sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga gulay. Sobrang miss niya na si Lola Maria, pero susundin niyang sinabi nito. Balak niyang ayusin muna ang lahat sa Maynila bago siya umuwi sa probinsya. Sa totoo lang, inalok siya ni Doña Isabel na tumira muna siya sa isa sa mga kondo nito. Subalit, agad niyang tinanggihan yon. Panay ang text at tawag nito na patunay na gusto talaga nitong makabawi sa kanya. Gayunpaman, humingi siya ng oras dito. Sinabi niyang gusto muna niyang mapag-isa at makapagpahinga. Pagbalik ni Clarice sa opisina, tahimik siyang bumati sa lahat. Hindi na siya ang dating intern, isa na siyang Altamira, pero pinili niyang manatiling simple at mapagkumbaba. Mas pinili niyang manatili sa departamento kung saan siya nagsimula. Para sa kanya, hindi dapat kalimutan ang kanyang pinagmulan. Pansin niya ang pagbabago ng mga katrabaho niya. Biglang bumait sa kanya, lalo na yung mga malaki ang atraso at nang-aapi sa kanya noon. Para bang mga hayop na nagpapalit ng balat bigla sa tuwing nakikipag-usap sa kanya. Yung iba, sumisip-sip pa. Hindi na siya bumibili ng kape sa labas at sa halip, siya na ang tinatanong at binibilhan ng mga ito. Kahit hindi siya nagpapabili, nagugulat lang siya dahil inaabutan siya ng kape. At si Edward, unti-unti siyang lumapit muli. Hindi sa pagmamadali, kundi sa paggalang. Clarice, handa ako maghintay. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa atin. Patawarin mo ako sa paglayo ko noon at sa mga paglayo pang mangyayari. Napangiti siya, pero may pait na nakabalot doon. At kung hindi na tayo babalik sa dati, basta alam kong masaya ka, sapat na sa akin. Pipilitin kong maibalik ang lahat para sa atin. Babalik ako, pangako, at ibabalik natin ang lahat. Sincero, sabi ni Edward. Maghihintay ako, sabi naman ni Clarice. Maraming salamat, nakangiting sambit ng binata. Noong magkaroon ng day off si Clarice, dumiretso siya ng simbahan para magdasal. Lumuhod si Clarice sa harap ng altar, isang tahimik na panalangin. Salamat po Panginoon, sa sakit, sa pag-ibig, sa katotohanan. Dahil sa lahat ng to, natutunan kong hindi lahat ng suliranin ay dapat takasan. May sugat na kailangang harapin para tuluyang maghilom. At sa pagsara ng kanyang mga mata, nakita niya ang sarili, hindi na bilang isang batang inabandona, kundi bilang isang babaeng may tapang, may puso, at may kakayahang magmahal at magpatawad. Muling dumaan ang ilang linggo, ngunit ang tahimik na araw ni Clarice ay tila laging may kasamang bugso ng damdamin.
Sa bawat hakbang sa koridor ng Altamira Group, dala niya ang bigat ng katotohanang hindi lang basta intern ang tingin sa kanya ng mga tao, kundi isang tagapagmana. Gayunpaman, pinili niyang huwag pansinin ang iniisip ng iba. Nasanay na siya sa mga mata ng panghuhusga, sa mga bulong-bulungan sa likod ng pader. Ngayon, mas matatag na siya dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, alam na niya kung sino talaga siya. Ngunit hindi ibig sabihin ay nawala na ang pagkalito. Kung tutuusin, mas naging komplikado pa ang lahat, lalo na nang muling bumalik si Edward mula sa isang business trip sa Singapore. Isang paglalakbay na sinadya niyang gawin upang magmuni-muni at takasan pansamantala ang bigat ng emosyon. Pagdating niya, hindi agad sila nagkita ni Clarice. Ilang araw ang lumipas hanggang isa-isang gabi, nagkita silang muli sa rooftop ng Altamira Building. Hindi mo pa rin ako tinetext, bungad ni Clarice, suot ang kanyang simpleng bestida at may bitbit na kape. Akala ko mas makakabuti kung bibigyan kita ng space, sagot ni Edward habang nakatanaw sa mga ilaw ng syudad. Pero hindi mo kailangang lumayo, hindi ko ang dahilan ng gulo na to. Huminga ng malalim si Edward. Hindi ko alam kung anong pwesto ko ngayon sa buhay mo. Anak ako ni Doña Isabel at ikaw rin, pero hindi tayo magkadugo. Kaya ba talaga nating balikan ng dati, Clarice? Tahimik si Clarice sa loob ng ilang saglit bago siya sumagot. Ang tanong, gusto ba talaga nating balikan ng dati o gusto nating magsimula ng bago? Napatingin si Edward sa kanya at sa mga mata ni Clarice ay naroon pa rin ang liwanag na unang nagpakilos sa puso niya. Samantala sa bahay ni Doña Isabel, isang pagbabago ang unti-unting namumuo. Hindi na siya ang dating mapagmataas na babaeng kilala ng lahat. Mas tahimik siya ngayon, mas mapagmuni-muni. Hindi na siya basta naguutos kundi nakikinig na rin. Naninibago tuloy ang mga kasamahan niya sa trabaho, pati na rin ang mga nagsisilbi sa kanya. Tahimik lang ang mga ito, pinapakiramdaman si Doña Isabel. Hindi sila sanay na nakangiti si Doña Isabel at madalas ding nakikihalubilo sa mga tao. Araw-araw, sinusubukan niyang bumawi kay Clarice sa mga maliliit na paraan. Pagdadala ng baon, pagtatanong kung kumain na siya, o simpleng pag-upo sa tabi nito kapag tanghalian. Si Clarice, bagamat may halong pangingilag pa rin sa simula, ay natuto ring yakapin ang posibilidad ng pagbabagong ito. Isang araw, inimbitahan siya ni Doña Isabel na samahan siyang bumisita sa puntod ng kanyang asawa. Doon, habang nakatingin sa marmol na lapida, nagsimulang magsalita si Doña Isabel. Dito kita unang dinala bilang sanggol. Akala ko noon, matutunaw ang galit ko kapag nawala ka. Pero ang totoo, sa pagkawala mo, lalong lumalim ang sugat ko. Napatingin si Clarice sa kanya. Tahimik lang siya, ngunit sa kanyang mga mata, may pagkaawang unti-unting bumabalot sa kanyang damdamin. Ayokong mamuhay sa kasinungalingan. Kaya ngayon, Clarice, kung tatanggapin mo, gusto kong maging ina sa'yo. Gusto kong bumawi, hindi bilang donya, hindi bilang boss, kundi bilang isang taong marunong umamin ng pagkukulang at pagkakamali. Luha ang sagot ni Clarice. Hindi siya agad nagsalita, ngunit ang kamay niyang dahan-dahang humawak sa kamay ng donya ay sapat ng sagot. Habang bumubuti ang relasyon ng mag-ina, nagkakaroon din ng panibagong direksyon ang buhay ni Clarice. Tinanggap niya ang scholarship offer ni Doña Isabel upang makabalik sa kolehiyo. Hindi niya ito ginawa dahil sa yaman o pangalan, ginawa niya ito dahil gusto niyang tapusin ang nasimulan niya. Para sa sarili niya at para sa Lola Maria niyang nasa probinsya. Sa kanyang pagbabalik eskwela, nagtatag siya ng isang student-led organization para sa working students. Pinangalanan niya itong Lakas ng Pangarap. Sa tulong ng Altamira Foundation, nakakuha sila ng pondo para sa makapagbigay ng ayuda at mentorship program sa mga estudyanteng kagaya niya noon. Naging inspirasyon si Clarice hindi lang sa eskwelahan kundi pati na rin sa komunidad. Sa isang panayam, tinanong siya kung ano ang sekreto niya sa tagumpay. Wala pong sekreto, kundi paniniwala sa sarili kahit maraming humahadlang at pagpapatuloy kahit gusto mo nang sumuko.
Sa Edward sa kabilang banda ay tahimik na nagsusumikap na muling buuin ang relasyon nila ni Clarice. Hindi na siya agresibo, wala ng grand gestures. Sa halip, naroon siya sa mga maliliit na sandali, naghahatid ng payong sa oras ng ulan, nagdadala ng kape sa oras ng pagre-review nito, o kaya ay sa simpleng pagtatanong ng, "Kumain ka na ba?" Minsang umupo sila sa bench sa loob ng campus habang pinagmamasdan ang mga batang estudyanteng naghahabulan. Tahimik lang silang dalawa hanggang sa marahang nagsalita si Edward. "Clarice, hindi ko alam kung saan hahantong ang kwento natin. Pero isa lang ang alam ko. Gusto kong maranasan ang bawat kabanata ng buhay ng kasama kita." Tumingin si Clarice sa kanya. Maraming dapat pag-isipan. Maraming sugat ang kailangang hilumin. Pero alam mo, gusto ko ring maranasan yon. Dahan-dahan, sama-sama. Nagkatitigan silang muli at sa pagkakataong ito, walang balakid, walang takot, tanging dalawang pusong handang pumili, magmahal at magpatawad. Dumating ang araw ng kanyang pagtatapos sa harap ng buong eskwelahan. Tumayo si Clarice bilang honor student. Suot ang toga, may hawak na medalya at may ngiti na hindi kayang tapatan ng kahit na anong yaman. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pera o taas ng pangalan, aniya sa kanyang talumpati. Ito ay nasusukat sa dami ng beses na tayo bumangon matapos madapa, sa dami ng hindi na ating tinanggap at ginawa nating oo sa pamamagitan ng pagpupursige. Naiyak si Doña Isabel habang nakaupo sa audience. Si Edward naman ay tahimik lang, ngunit baka sa mata ang labis na pagmamalaki. Pagbaba ni Clarice mula sa entablado, sinalubong siya ng mga dating kaopisina, ngayon ay kaibigan na, ng ilang guro at syempre ng kanyang ina at si Edward. Sa harap ng lahat, niyakap niya si Doña Isabel. Isang mahigpit, taos-pusong yakap ng anak sa inang matagal niya ng pinangarap. At habang palubog ang araw sa likod ng entablado, naglakad si Clarice kasama si Edward. Wala mang eksaktong plano para sa hinaharap. Ang sigurado lang ay ito. Hindi na siya ang probinsyanang iniiwan, siya na ang babaeng pinili ng tadhana na bumangon, magmahal at magsimula ng panibagong yugto. Makalipas ang ilang buwan mula nang magtapos si Clarice, unti-unti na rin siyang nakapag-adjust sa bago niyang buhay. Nagsimula na siya bilang junior consultant sa Altamira Group. Hindi dahil sa koneksyon, kundi dahil sa kanyang husay at dedikasyon. Subalit sa kabila ng mga bagong tagumpay at mga bagong pangarap, may isa siyang hindi pa natutupad. Ang maipakilala ang pinakamamahal niyang Lola Maria sa buong yugtong tinatahak niya. Isang maagang umaga ng Disyembre, nagpaalam si Clarice kay Doña Isabel. "Uuwi muna ako sa probinsya. May gusto akong ipakilala sa iyo pagbalik ko," ani Clarice habang inaayos ang kanyang backpack. "Gusto mo ba akong sumama?" tanong ni Doña Isabel. Medyo alanganin, ngunit may bahid ng pag-asang makilala ang babaeng nagpalaki sa kanyang anak. "Hindi muna ngayon, pero pagbalik ko, gusto ko sana ikaw ang pumunta sa amin, doon sa baryo namin." Tumango si Doña Isabel, may kaunting kaba ngunit dama ang senseridad. "Sige Clarice, basta't sabihan mo lang ako kung kailan." Todong ngiti si Clarice, ibinalik yon ni Doña Isabel. Matagal naghari ang katahimikan, gayunpaman hindi yun awkward silence, bagkos sandaling mahalaga para sa kanilang dalawa. Si Doña Isabel na ulit ang dumaldal. Nag-usap pa silang dalawa tungkol sa kung ano-ano. "Kwentuhan mo naman ako tungkol kay Lola," hiling ni Doña Isabel. "Sure, sige po. Pero remind ko lang po kayo, medyo mahaba po ang kwento ko." Balik ni Clarice. "Go ahead. Gusto ko na siyang ma-meet. Gusto ko siyang pasalamatan. Lalo na sa pag-aaruga at pagpapalaki niya sa'yo," sabi pa ni Doña Isabel. Aboteng ang ngiti ni Clarice. Huminga muna siya ng malalim bago magsimula ng kwento tungkol sa isa sa pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Pagdating niya sa probinsya, sinalubong siya ng malamig na hangin at ang tanawin ng palayan na ngayon ay kulay gintong hinog. Hindi nagbago ang itsura ng bahay nila. Bahay kubo pa rin, may sirang bintana sa gilid at may lumang bangko sa harap. Ngunit sa kabila ng kababaang loob ng tahanan, may init itong taglay na hindi niya kailanman nahanap sa Maynila. Pagbungad niya sa pinto, halos mapaiyak si Lola Maria. "Apo ko, Clarice,
Diyos ko, ang sexy mong babae at ang kinis ng kutis mo. Nagmana ka talaga sa akin. Parang artista. Natawa si Clarice habang mahigpit na yumakap sa Lola Maria niya. Lola, ang dami kong kwento sa'yo. Hindi mo alam kung gaano kita namimiss. Sa buong linggo ng kanyang pananatili, binawi niya ang lahat ng nawalang oras. Tinulungan niya ang kanyang Lola Maria sa pagtitinda, sa pagtatanim sa bakuran, at sa pagluluto ng paborito nilang ginataang bilo-bilo. Tuwing gabi nagkukwentuhan sila sa ilalim ng mga bituin. Parang dati lang, bago pa siya lumuwas, bago pa siya naging bahagi ng mundong hindi niya inakala na papasukin niya. Isang gabi, habang nakahiga sila sa banig, sinabi ni Clarice, "Lola, gusto kong ipakilala sa iyo ang mama ko." Tahimik si Lola Maria. "Hindi kita iiwan, Lola. Ikaw pa rin ang Lola Maria ko. Ikaw ang tumayong nanay ko, pero gusto kong malaman mo rin kung sino talaga ako, kung saan ako nagmula." Napatingin si Lola Maria sa kanya. "Apo, matagal ko nang alam na may mas malaking mundo para sa'yo. Hindi kita pinigilan dahil alam kong kailanman ay babalik ka rin. At kung ang sinasabi mong mama mo ay handang tanggapin ka, handa rin akong makilala siya." Niyakap siya ni Clarice. "Salamat po, Lola Maria. Maraming salamat po sa pagpapalaki at pag-aaruga sa akin nitong mga nakalipas na taon. Hayaan niyo po, ako na po ang bahala sa inyo magmula ngayon." Napapikit si Lola Maria. "Sige apo, aasahan kita magmula ngayon." Nagpakwento pa ang matanda kay Clarice tungkol sa kanyang tunay na ina na si Doña Isabel. Ang pag-uusap nilang yon ay tumagal pa ng ilang oras. 2 linggo ang makalipas, dumating si Doña Isabel sa baryo sa kanyang simpleng SUV. Hindi marangya, hindi mayabang. Suot niya ay simpleng barong at pantalon. At bitbit ang isang kahon na may lamang prutas, tinapay at ilang tsokolate. Nang bumaba siya ng sasakyan, sinalubong siya ni Clarice. "Ma, handa ka na?" "Higit pa sa handa, anak," sagot ng Donya habang pinupunasan ang kanyang palad sa kaba. Pinakilala siya ni Clarice kay Lola Maria. "Lola Maria, siya po si Mama Isabel, ang aking ina." Tahimik ang unang saglit, para bang ang oras ay tumigil. Si Lola Maria, bagamat may edad na, matalim pa rin ang mga mata. Ngunit sa sandaling yon, naging malambing ang kanyang tinig. "Maraming taon kitang hinanap, Isabel. Hindi ko alam kung magkikita pa tayo. Pero heto ka ngayon at buo na ulit ang anak mo." Lumapit si Doña Isabel, pinabaon ang tuhod sa lupa at hinawakan ang kamay ni Lola Maria. Yun ang unang beses na lumuhod ang Donya. "Hindi ko kayang ibalik ang mga taon na nawala. Pero sana'y mapatawad mo ko sa lahat." Hawak ang kamay niya, tumango si Lola Maria. "Ang mahalagay nandito ka na at hindi na kailanman mawawalan pa si Clarice." Nagyakap silang tatlong babaeng pinag-isa ng tadhana, ng kapatawaran at ng pagmamahal. Nang mga sumunod na araw, tumuloy sila sa plaza. Doon ginanap ang munting salo-salo para kay Clarice na ngayon kilala na rin sa kanilang baryo bilang anak ng bayan. May awit, may sayawan at mga talumpating puno ng paghanga at inspirasyon. Hindi niya inakala na ang simpleng probinsyanang lumuwas at nakipagsapalaran sa Maynila, ngayon ay isa ng empleyado sa isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Sino mag-aakala na ang minsang inaapi at pinagtatawanan ay magiging inspirasyon ng buong komunidad? Sa gitna ng kasiyahan, lumapit si Edward na sumunod mula sa Maynila. Hindi niya sinabi kay Clarice dahil gusto niyang sorpresahin ito. "Bakit ka nandito?" Gulat na tanong ni Clarice. "Sabi mo, gusto mong makilala ng pamilya mo ang taong mahal mo. Di, heto ako." Biro ni Edward. Tumawa si Clarice at hindi napigilang yakapin ang binata. "Sakto ang dating mo dahil ngayon, buo na ang mundo ko." Sa harap ng mga tao, sa liwanag ng araw at sa gitna ng mga tao nagmamahal sa kanya, tumayo si Clarice, hindi na bilang intern, hindi na bilang anak na nawala, kundi bilang isang babaeng pinanday ng panahon at pinagtibay ng puso. Makaraan ng isa pang taon, ikinasal sina Clarice at Edward sa isang simpleng seremonya na ginanap sa gitna ng bukirin sa probinsya. Ang altar ay binalutan ng mga puting bulaklak at native na palamuti, habang ang mga panauhin ay parehong taga Maynila at taga Baryo.
Walang paglagyan ng tuwa si Lola Maria kahit na medyo nanghihina na ito. Nandoon si Doña Isabel na ngayon ay botong-boto sa pag-iibigan ng dalawa. Sa totoo lang, mas protective na ito kay Clarice kaysa kay Edward. "Anak, siguraduhin mong hindi mo paiiyakin ang asawa mo." Seryosong sabi nito kay Edward habang inaayos ang kuwelyo nito bago lumakad sa altar. "Opo ma, pangako," nakangiting sagot ni Edward. Nang lumakad si Clarice sa gitna ng aisle, nakaputing Filipiniana, may palamuting habi mula sa kanilang baryo. Wala ni isang matang tuyo. Ang kanyang Lola Maria ang naghatid sa kanya sa altar, habang si Doña Isabel naman ang naghihintay sa dulo kasama si Edward. Isang eksenang puno ng kahulugan at pagmamahal. "Ngayong araw," sabi ng pari, "ay pinagtitibay natin hindi lamang ang pag-iisang dibdib, kundi ang pagkakabuo ng isang pamilya." Niyakap ni Doña Isabel si Lola Maria sa gitna ng seremonya. Maraming salamat po ulit sa pagpapalaki sa anak ko," bulong niya rito. "At salamat sa pagtanggap sa akin bilang ina rin niya," sagot ni Lola Maria. Pagkatapos ng kasal, nagkaroon ng salo-salo sa gitna ng palayan. May mga inihaw, kakanin, at musika mula sa lokal na banda. Simple ngunit tunay na masaya. Hindi marangya ngunit sagad sa puso. Habang sumasayaw si Clarice sa ilalim ng mga bituin, kapiling si Edward na patingala siya sa langit. Naroon pa rin ang mga bituing lagi nilang pinagmamasdan ni Lola Maria noong bata pa siya. Ngayon, kasama niyang pamilya niya, buo, masaya at malaya. Ang kwento ni Clarice ay isang kwento ng pagbangon, ng kapatawaran at ng pagbabalik. At sa kanyang paglingon sa kabundukan ng kanilang baryo, bumulong siya sa hangin. "Lola Maria, Mama Isabel, Edward, salamat. Dahil sa inyo, nahanap ko ang tahanan." Matapos ang kasal, nagpuntang bagong mag-asawa sa isang maliit ngunit tahimik na isla sa Palawan para sa kanilang honeymoon. Hindi ingrande ngunit napuno ng mga sandaling tila walang ibang tao sa mundo kundi sila. Tuwing umaga, magkasama silang nagkakape sa veranda na may tanawing dagat. Sa hapon, naglalakad sa baybayin na magkahawak ang kamay. At sa gabi, magkayakap sila sa ilalim ng buwan habang pinaplano ang kanilang kinabukasan. "Gusto kong bumuo ng pamilya rito. Isang tahanang puno ng pagmamahal at paggalang," sabi ni Clarice habang nakahilig sa dibdib ni Edward. "At susundan ka ng suporta at pag-unawa. Kahit saan tayo makarating," tugon naman ni Edward. Makalipas ang isang taon, isinilang ang kanilang panganay, isang batang babae na pinangalanan nilang Maria Isabel, bilang pag-alaala sa dalawang babaeng naging haligi ng kanilang buhay. Nagpatuloy si Clarice sa trabaho. Ngayon ay isa na siyang senior executive, kilala hindi lamang sa husay kundi sa integridad. Ngunit hindi niya kailanman kinalimutan ang kanyang pinanggalingan. Sa bawat desisyong ginagawa niya sa kumpanya, iniisip niya ang kapakanan ng maliliit na mga empleyado. At sa isang espesyal na pulong, ikinagulat ng lahat ang ibinalita ni Doña Isabel. Nagulat sila pero agad ding umani ng palakpakan ng anunsyo. "Simula ngayon, si Clarice na ang bagong Chief Executive Officer ng Altamira Group. Isa siyang leader na may puso. Hindi lang dahil anak ko siya, kundi dahil tunay siyang may husay at talino na karapat-dapat sa posisyong yon." Umiyak si Clarice habang niyayakap ang kanyang ina. Sa tabi niya, si Edward at anak nilang si Maria Isabel. Isang pangarap na minsang tinawanan ng marami, ngayoy naging katotohanan. Makalipas ang ilang taon, higit pa sa inaasahan ang naabot ni na Clarice at Edward. Sa pamumuno ni Clarice bilang bagong CEO ng Altamira Group, katuwang si Edward bilang Operations Director, tuluyang nabago ang takbo ng kumpanya. Mula sa dating konserbatibong modelo, pinasigla ito ni Clarice sa pamamagitan ng makabagong pananaw, malasakit sa empleyado at bukas na pinto para sa mga nangangarap na kagaya niya noon. Tuwang-tuwa ang mga empleyado sa bagong pamamalakad. Halos lahat sila ay nagpahayag ng labis na kasiyahan dahil mas iniisip daw ngayon ang kapakanan nila. Dahil dito, mas lalong tumaas ang efficiency at productivity rate ng kumpanya. Ngunit hindi lang negosyo ang kanyang inasikaso.
Nagtayo rin siya ng foundation para sa mga working students na nangangailangan ng suporta. Pinangalanan niyang Lakbay Clarice Foundation. Nagbigay ito ng scholarships, dormitory at financial assistance at mentoring sa mga kabataang walang ibang kakampi kundi ang sarili. Araw-araw, dumadami ang mga batang umaasang matutulungan sila. At araw-araw ding pinapaalalahanan nito si Clarice kung bakit siya nagsimula. Hindi rin nakaligtas si Clarice sa mata ng publiko. Pinarangalan siya ng iba't ibang award-giving bodies. Outstanding Young CEO of the Year, Woman Impact at Social Innovator for the Poor. Dahil sa kanyang pusong mamon para sa kapwa, sa isang awarding gala, habang nakasuot siya ng simpleng Filipiniana, tumayo siya sa entablado at nagsalita ng may halong kababaang loob at tapang. Para sa mga batang babae sa mga liblib na baryo, sa mga estudyanteng pumapasok ng gutom at sa mga nanay na pilit bumabangon araw-araw, para sa inyo po ito. Ang tagumpay ko ay tagumpay nating lahat. Tumayo at nagpalakpakan ang buong audience, kabilang ang ilang mga kilalang negosyante, opisyal ng gobyerno at sa mga scholars ng kanyang foundation. Sa harap, lumuluha si Doña Isabel sa tahimik na paraan ng isang inang puno ng pagmamalaki sa kanyang anak. "Proud kami sa iyo, anak." Katabi rin niya si Lola Maria na tuwang-tuwa ring nakasuot ng bestida na ipinasadya ni Clarice para sa okasyon. Hindi tumigil doon ang pagkilala. Ilang linggo makalipas, ginawaran siya ng isang honorary doctorate mula sa isang prestihiyosong universidad dahil sa kanyang contribution sa social entrepreneurship at education. May mga pahayagan na naglabas ng feature article na may pamagat, Clarice Altamira, mula sa palayan hanggang sa penthouse. Ngunit sa kabila ng lahat ng parangal at tagumpay, nanatiling mapagkumbaba si Clarice. Hindi siya kailanman nasanay sa limelight, mas komportable pa rin siyang kausap ang mga bata sa isang barangay outreach o nakaupong tahimik sa tabi ni Edward habang binabasahan si Isabel ng bedtime story. Sa huli, nantanungin siya ng isang mamamahayag sa isang panayam kung ano ang pinakamahalagang aral na natutunan niya. Simple lang ang kanyang naging sagot. Na kahit gaano kahirap ang simula mo, kung ang puso mo ay nasa tama para sa sarili mo, sa pamilya mo at sa kapwa mo, makakarating ka sa lugar na kailanman ay hindi mo inakalang maaabot mo. At kapag narating mo na yon, huwag mong kalimutang balikan ang mga naiwan. Simple man ang sandaling yon. Iyon ang pinakapaboritong parte ng araw ni Clarice. Dahil sa kabila ng tagumpay, ng titulo at ng kayamanan, ang tunay na kayamanan pa rin ay ang pamilyang buo, mapayapa at nagmamahalan. At sa bawat paglingon niya sa nakaraan, hindi niya nakalimutang magpasalamat kay Lola Maria, kay Doña Isabel, kay Edward at higit sa lahat, sa sarili niyang lakas ng loob na mangarap, lumaban at magmahal. Ito ang kwento ni Clarice, isang babaeng minsang inapi, ngunit ngayon patunay na ang kababaang loob, tapang at pagmamahal ang tunay na susi sa tagumpay. Ang kwento ni Clarice ay nagtuturo sa atin na ang kahirapan ay hindi hadlang sa tagumpay basta't may sipag, tiyaga at paninindigan. Ipinapakita nito na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nasusukat sa dugo, kundi sa pagmamahal at pagtanggap. Sa puso ng kwento ay ang halaga ng kabutihan, pagpapatawad at pagmamahal, na kahit gaano kahirap ang daan, laging may liwanag sa dulo para sa mga taong hindi sumusuko. Sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kayamanan o posisyon, kundi sa pagkakaroon ng pusong marunong magmahal, magpatawad at bumalik sa pinanggalingan ng may dangal at pasasalamat. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.